Christian Community, Cornerstone Christian Community Retreat 2024. February 10, nangyari po ito sa Prayer Mountain sa Antipolo. Ayan, pauwi na po kami at ito pong sasakyan ay yung L3 ng Livingstone Christian Community. May bata na gustong sumama sa amin, naligaw ng sasakyan. Akala niya yun ang sasakyan nila. Okay? So napakaganda po ng pangyayari dito sa Cornerstone, dito po sa retreat ng Cornerstone Women's Ministry po ng Cornerstone Christian Community. So maganda po ang nangyari, very refreshing, very liberating. Tunay nga po yung love, yung forgiveness, yung love ay naramdaman ng bawat isa. At nakaka-bless po talaga. At siyempre ito ay umaga, alas 6 ng umaga pa rin sa araw. Alam niyo po, napakasaya na. Kamar, may morning. So, kaway-kaway. Tatay, sawa na may atiklo. Video lang, video. Video pa. Yes. Yan, napakaganda po yan. Pagdating namin doon, ayan na, siyempre, Kodak muna pagdating doon. At sabi ko nga sa kanila, hanap na kayo ng lugar kasi napakaraming tao. Yan, punong-puno. Haba ng pila. Okay, so pagdating namin doon, nakahanap sila sa ilalim ng puno ng kahoy. Nag-prepare sila ng pagkain. Yan, almusal muna. Mga alas 8 na kami nakarating. So, ayan, mag-aalmusal na kami. At kanya-kanyang dala ng pagkain. Masasarap ang dala nila. Siyempre, tinapay lang. Ako okay na ako sa tinapay. Tinapay at saka kape. Black coffee. Ayan. Napakaganda noon. So, sumalampak lang sa dito sa damo kasi wala na kaming mahiram na tawag dito na kubo kasi punong-puno na siya. Yan. So ito po kainan kami. Alam mo, enjoy. Nakakatuwa po yung mga nanay na ito. Although may kasamang yan. Pagkatapos namin kumain almusal, start na kami ng aming gawain. Nagpaawit si Pastor Mar at siyempre opening song namin at nakaka-touch na po talaga yung awitin na pinaawit ni Pastor Mar. Nakalimutan ko lang yung title. Yung testimony time. At hindi niya makayanan ng testimony. Yan, may kasamang iyakan na yan. Hinahaplos ng dibdib ni Ate Jo yung ating nagte-testimony. Siyempre may kasamang tawanan kasi nga parang hirap siya mag-testimony dahil sa mga naranasan niyang mabibigat na pangyayari sa kanyang buhay. Ayan, si Brother Bong nasa tabi ko. Umupo siya sa tabi ko, nasa aking kaliwa. At saka ko naman si Brother June at saka si Pastor Mar. Yan, lunch time. Pagkatapos ng 1 hour prayer, bumalik na sila. Galing na sila dun sa mga cubicle. At yan, balik na kami. Lunch time na. Yay! Siyempre, parang nagpipiknik lang. Yan. Nakahiram nga pala kami ng mga upuan doon. Yung dalawang boys namin nakasama, nagako talaga sila. Sila nagbuhat. Yan, lunch time. After lunch, ayan na. Siesta ng mga ilang minutes. Pero mga 15 minutes yata yung siesta namin. Yan, siesta muna kami. Then, afterwards, patapos ng siesta namin, nag-start na ulit kami ng reporting. Ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang mensahe ng Diyos sa inyong mga prayer? Ayan. So, iba't iba po ang testimony nila at napakasaya ng kanilang mga testimony. Tunay nga po na kumilos. Isa sa magandang pangyayari doon sa aming tawag dito, prayer retreat ay nagkasundo muli ang dalawang ito. At talaga naman tuwang-tuwa kami sapagkat nag-propose ulit si John. Yan. Prior to that, meron na pala silang hindi magandang pagkakaunawaan. Sabi nga ni John, ayaw ko na talaga sumama. Nung gabi, nag-decide na sila na hindi na sila sasama kasi nga parang nag-aaway na sila. Pero hindi inalaw ng Diyos na hindi sila makasama. Kaya pagdating ito, nag-propose ulit. Yan, okay na yung dalawa. After the proposal, maganda na po ang kanilang kalagayan. Okay? Then, siyempre, after that, nagkaroon ng madamdaming tagpo. After ng short exhortation ni Pastor Mar, nang siya magsalita, ito na po, nagkaroon na po na forgiveness, yes, sa bawat isa, reconciliation,
talaga naman yan ang ginawa ng Diyos. Hindi natin sukat akalain ito na ganito ang gagawin ng Panginoon. Talaga namang in-overhaul sila ng Panginoon at nagkalabasan yung mga dapat ilabas. Kaya nga po ito na po ang naging madamdamin na po ang tagpo. Iyakan Blues. Yes, nakakaantig ang damdamin at ako rin po ay gusto kong umiyak ng panahon na yon sapagkat nagkaroon nga ng forgiveness, nagkaroon ng acceptance of forgiveness. Yes, at napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Kaya nga hindi na sayang ang aming pagpapagal sa pagtungo namin sa prayer mountain na ito kasi may ginawa ang Diyos sa iglesyang ito. Alam ko may gagawin ng Diyos na mas malaki. Mas malaking plano ang gagawin ng Panginoon dito sa Cornerstone. Pagkatapos ng madandaming tagpo na yon, mga almost 45 minutes, 30 to 45 minutes yon. Okay, so okay na, ayan na. Yan, Kodakan na tayo. Yan, Kodakan Blues. Diyan kami sa lugar na yan. Nagpakoda kung saan diyan kami nagkaroon o diyan kami nagdaos ng kawain. At syempre, bumaba na kami. Andito na kami ngayon sa harapan ng Touch of Glory Prayer Mountain. Ayan, andyan na kami ngayon. Diyan sa lugar na yan. Okay? Syempre, para may remembrance kami, kaya nagpakodak muna bago umalis. Ayan, si Pastor Mar. Diyan na kami sa harapan. Sa gate na po yan. At syempre, kasama rin yung mga kababaihan, all girls yan. 10 silang lahat, kaya yan, magandang posing nila. Yan, purihin ang Diyos. Talaga naman nakakatuwa. Ayan, uwi na. After ng Kodakan, doon sa gate. Yan, pauwi na kami. Sakay na sila sa L3 lahat. Nakakatuwa na. Nakakatuwa dito, mayroong isang batang gustong sumama, naligaw ng sasakyan. Akala niya, kasama namin siya. Ayan, sumakit yung bata. Magandang bata. Ginawa ng nanay. Siguro nanay yun. Yan, okay. Uwi na. Maraming salamat, Cornerstone. Sa opportunity na pinagkaloob mo sa akin ang mga pag-minister sa inyo. Okay, hasta la vista. Sa susunod, alam ko na malaking blessing ito sa Cornerstone Christian Community. Itong naging ating retreat, prayer retreat ng mga mamsi. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon na ginagamit sa atin itong ban na ito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat. God bless. Pagpalaan tayo ng